iyo ako'y tumatawag. Nais kong maranasan ka. Lagi kang madaan sa puso ko, at ang awa mo'y matanggap. Malapit ka, O Yahushua, sa pagbubuhos mo sa aking sala. O salamat mula sa puso, umabit sa tuwa. Ako ay lalakad sa nangangawit, magdanas man ang bigati. Sa dulo mo ako'y magtataka, magtitiis hanggang wakas. O sa araw ng pagdating mo, ako'y isa
Ama naming banal, dakila po naming Yahuwah, aming makapangyarihan at mahabagi namin Diyos sa langit. Purihin at sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Maraming maraming salamat. Muli po, narito kami mga lingkod mo. Tinipon mo upang muli makasama ka namin. Maranasan namin ang iyong Espiritu na siyang totoong kailangan namin. Ang pagpapalakas mo sa bawat isa sa amin. Ama, maraming maraming salamat sa iyo. Tumatanaw kami lagi ng malaking utang na loob sa iyo. Sapagkat sa kabila ng aming maraming mga pagkukulang, aming mga kalapastanganan sa iyo, inaamin namin sa iyo ang lahat-lahat, Aba, nahabag ka pa rin sa amin. O aming Ama, naway pakitanggap mo po ang aming taus-puso, pagpupuri, pagsamba sa iyong banal na pangalan. Halika pong muli sa piling namin ng bawat sambahayang naririto, nawa iparanas mong muli ang iyong presensya, pagpapalakas mo sa amin sapagkat batid mo po ang aming pinagdaraanan, mga pagsubok, kahirapan, nararanasan ng iyong mga lingkod. Sa ganito mga pagsamba, kumukuha kami ng lakas. Kaya naman po, huwag mo sana kaming biguin. Magkita kang muli ng iyong kahabagan po sa amin na siyang lagi naming inaasahan. Lagi mo kaming pagtsagaan pa hanggang kami makapagpatuloy hanggang sa wakas. Tanggapin namin ang iyong mga biyaya at mga pagpapala. Nawa po, hinihiling din namin basbasan ang mga lingkod mo, dumaranas ng mabibigat na karamdaman. Hinihiling namin sa iyong banal na pangalan, ipagkaloob mo po ang kagalingan sa aming mga karamdaman. Bigyan kaming lagi ng sapat na lakas upang kami magpatuloy hanggang tamuhin po namin marating ang hangganan. Makarating kami sa piling mo magpakailanman. Aming Panginoong Yahusya, lumalapit din po kami sa iyo. Sinasamba ka rin namin. Totoong nananabig kami sa iyo sapagkat nalalapit ang iyong pagparito. Habang naghihintay kami, O Panginoon, ang aming hiling, pagtsagaan mo pa kami mabuti. Na wag na kami mga walay at mga ligaw pa. Ayaw namin po malayo pa sa iyo. Hangad namin makarating kami sa araw na yon na muli kang bababa upang kami iyong kunin at kami mapasayo at mapasa Ama magpakailan-kailanman. O Aba, muli balik tawag kami sa iyo. Hinihiling namin pakibasbasan ng bawat handog na sinimpan ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan din ang bawat sambahayan, ang mga kabuhayan, patuloy dumaloy ang mga pagpapala ang kailangan po namin sa araw-araw. Hinihiling na po namin ang lahat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yehusya. Amen. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat muli ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yehusya sapagkat naririto tayo muli upang magpatuloy sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Alam po natin at patuloy po tayong nag-aaral patungkol pa rin po sa 13 katangian ng ating Diyos na si Yahuwah. Tandaan po natin na mga katangiang ito ay malinaw na paglalarawan na kung sino ang Diyos na si Yahuwah. Ng kanyang karakter, ang kanyang puso, at kanyang pakikitungo sa bawat isa sa atin. At ang bawat katangiang yan po ay nagpapakita
ng kanyang walang hanggang pag-ibig at katapatan po sa atin. At noong nakarang linggo nga po, ay pinag-aralan natin ang ikatlong katangian niya, yung kanyang pagiging Diyos. Yan po ang pinakapundasyon ng lahat. Ipinapaalala nito sa atin na ang Diyos na tinatawagan po natin ay siyang pinakamakapangyarihan po sa lahat. Hindi siya Diyos na basta lamang nakamasid sa atin, kundi siya ay Diyos na nakikialam sa ating buhay, kumikilos para sa ating kabutihan, at may malasakit po sa bawat isa sa atin. At kaya kapag kinilala natin siya sa puso at isipan natin bilang Diyos nating makapangyarihan sa lahat, yan po ipagpapakita lamang ng ating pagtitiwala at pag-asa sa kanyang walang hanggang kakayahan at kabutihan. Ano pa po mga kapatid, ang isa sa mga katangian ng ating Panginoong Yahuwah. Basahin muli natin ang nakasulat sa Exodus 34, 5 hanggang 7. Si Yahuwah ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niyo roon at ipinahayag ang pangalan ni Yahuwah. Si Yahuwah ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, Yahuwah, Yahuwah, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ano pa po ang isa sa katangian ng ating Panginoong Yahuwah? Siya po ay mahabagin at mapagpala. Sa Ingles ay merciful and gracious. Ano po bang ibig sabihin? Na si Yahuwah ay mahabagin. Sa salitang, ang salitang Hebreo na ginamit po nila dyan ay yung salitang rakhum. Na yan po ay nangangahulugan ng pagiging ng puspos na kahabagan at pagmamalasakit. Dahil po sa kanyang habag, ay pinipigilan po ni Yahuwah yung hatol, yung parusa na dapat po ay sa atin. Ano naman po ang ibig sabihin na si Yahuwah ay mapagpala? Ang salitang Hebreo na ginamit naman nila dyan ay yung salitang shalom. Na yan po ay nangangahulugan na nagbibigay si Yahuwah ng mga biyaya at magpapala na hindi natin kahit kailan kayang kitain. Sa madaling salita po mga kapatid, kapag sinabi nating habag o mercy, ay hindi natin natatanggap yung parusa o yung hatol na deserve po natin. At kapag sinabi po naman na grace o pagpapala, ay natatanggap natin yung mga biyaya at pagpapala na hindi naman natin deserve. Yan po mga kapatid. Yan si Yahuwah na ating Diyos. Pareho po siyang mahabagin, pareho po siyang mahabagin at mapagpala. Lagi po magkasama yung dalawa, yung grace at mercy. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Yan po talaga ang likas na katangian ng ating Panginoong Yahuwah. Paano po ba? Ipinakita ni Yahuwah ang kanyang habag at pagpapala. Dito po sa ating binasa, alam naman po natin, ang ang gawain ng bayang Israel. Di po ba? Paulit-ulit sila sa kanilang kasalanan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung nga, sinamba nila dito yung golden calf. Pero ano pa rin ang ginawa ng ating Panginoong Yahuwah? Dahil po sa kanyang habag, ay pinatawad pa rin sila. At dahil naman sa kanyang pagpapala o mercy, ay ibinalik pa rin yung kanyang tipang sa bayang Israel. Ganyan po kabuti ang ating Panginoong Yahuwah. Gaano po kadakila ang habag ni Yahuwah. Pakinggan naman natin ang nakasulat po sa Mikas 7:18 hanggang 19. Sino ang Diyos naghaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalampas ang pagsuway ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinananatili ang kanyang galit magpakailanman, sapagkat siya'y nalulugod sa tapat na pag-ibig. Siya'y muling makahabag sa atin. Kanyang tatapakan ang ating kasamaan. Kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Gano po kadakila ang habag ng ating Panginoong Yahuwah, mga kapatid. Wala pong kapantay ng kanyang kahabagan. Tayo po na mga tao, kahit na sabihin natin na tayo ay kahit gaano pa tayo kamaawain, pero mauubos at mauubos pa rin yung ating mga pasensya.
Minsan nga kapag halimbawa nasasaktan tayo ng paulit-ulit, 'di ba? Parang napakahirap na sa atin na magpatawad. Pero ang ating Panginoong Yahuwah, ay iba po siya mga kapatid. Walang sino man ang makapapantay sa kanya pong kahabagan. Bakit po mga kapatid? Napakahalaga ng kahabagan ng ating Panginoong Yahuwah. Lalo na sa atin mga kapatid. Sapagkat tayo po ay mga makasalanan, mga mahihina, madalas tayong magkulang, madalas nating mabigo ang ating Panginoong Yahuwah. Kaya kailangan talaga natin yung kanya kahabagan. Dahil kung wala yung habag niya, paano na lamang tayo? Saan na lamang tayo pupulutin yan, mga kapatid? Hindi po ba? Gaano pa? Gaano pa kadakila ang habag ng ating Panginoong Yahuwah? Sa halip po na manatili sa galit, siya po ay natutuwa kapag po siya ay nagpapakita ng kahabagan. Yan po talaga ang nagbibigay sa kanya ng lubos na kagalakan. At dahil po sa kanyang walang pantay walang kapantay na kahabagan, ano po ang ginagawa niya sa ating mga kasalanan? Pinapatawad niya po yung ating mga kasamaan, yung ating mga pagsuway. Ano pa? Nasabi sa atin ng Biblia, ihahagis ang lahat nating kasalanan sa kalaliman ng dagat. Ano ibig sabihin yan? Nais lang po sabihin sa atin ng Panginoong Yahuwah ay wala na. Wala na pagsumbat. Tuluyan niya nang inalis yung kasalanan sa ating buhay. Mga kapatid, ganyan po kadakila ang habag ni Yahuwah. Hindi lamang niya pinalalampas ang ating mga kasalanan, kundi inaalis niya ng lubusan upang tayo makalapit sa Kanya nang walang anumang hadlang. Pero ibig sabihin ba niyan ay pinapayagan ni Yahuwah ang kasalanan dahil sa pagpapakita niya ng kahabagan? Pakinggan niyo, nakasulat sa Ikalawang Kronika 36:15 hanggang 16. Gayunman, dahil sa habag ni Yahuwah sa kanila at sa pagmamalasakit niya sa kanyang templo, nagpatuloy siya sa pagpapadala ng mga sugo upang bigyan sila ng babala. Ngunit, hinahamak lamang nila ang mga ito. Pinagtatawanan ng mga propeta at binabaliwala mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa sukdulan ng galit ni Yahuwah sa kanyang bayan at hindi na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa. Mga kapatid, pinapayagan ba ni Yahuwah ang kasalanan dahil siya ay mahabagin? Hindi po. Hindi kahit kailanman pinahihintulutan ni Yahuwah ang kasalanan. Opo, siya ay maawain, siya ay mahabagin. Pero kapag ang kasalanan ay hindi po pinagsisisihan at ito po ay pinapabayaan, mauuwi pa rin po tayo sa galit at hatol ng ating Panginoong Yahuwah. Paano po ipinakita ni Yahuwah ang kanyang habag sa mga makasalanan? Sa pamamagitan po ng kanyang mga babala. Sa panahon po ng mga hari noon, paulit-ulit po siya nagpapadala ng kanyang mga sugo, ng mga propeta niya, para paalalahanan at ituwid ang bayang Israel. Pero ano po ang kanilang ginawa? Hindi po nila pinakinggan. Hinamak pa nila yung mga isinugo ng ating Panginoong Yahuwah. At kanilang kinutya yung mga propeta. Kaya dahil dyan, ano po naging bunga? Umabot po sila sa puntong wala ng lunas. Kaya pinadala sila sa pagkabihag bilang pagpapakita ng Panginoong Yahuwah ng kanyang matapat na paghatol, ang matuwid na paghatol niya. Sa panahon po kaya natin, paano tayo binabalaan ni Yahuwah bilang pagpapakita niya ng kanyang kahabagan sa pamamagitan po ng ganitong mga pag-aaral natin ng kanyang mga salita sa ating mga Bible studies sa assembly, mga pagsamba. Kaya nagpapasalamat tayo ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah, mga kapatid, sapagkat puspos po tayo ng mga salita ng Diyos sa assembly. Kung matatanda natin yung mga nakaraang buhay natin, hindi tayo tumatanggap ng mga ganitong mga salita ng Diyos. Kaya dahil sa habag ng ating Panginoong Yahuwah, napupuspos tayo ng mga salita ng Diyos. Paano pa tayo binabalaan ng ating Panginoong Yahuwah? Kapag halimbawa mayroong mga tao po na nagbibigay sa atin ng mga payo na ayon po sa mga salita ng Diyos, o kaya naman kapag tayo dinidisiplina ng Diyos sa pamamagitan po ng mga pangyayari sa ating buhay upang tayo po ay matuto. Kaya ano dapat ang maging tugon natin sa mga babala ng ating Panginoong Yahuwah? Dapat tanggapin po natin at pakinggan yung kanyang mga
salita. Huwag po nating baliwalain, mga kapatid. Dahil yung pong mga babala ng ating Panginoong Yahuwah, yan po ipagpapakita ng kanyang pag-ibig para hindi po tayo mga pahamak. Paano po dapat tayo tumugon sa habag at babala ni Yahuwah? Isaiah 55, 6 hanggang 7, ganito po ang ating mababasa. Lumapit na kayo kay Yahuwah at tumawag sa kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila kay Yahuwah na ating Diyos dahil kaaawaan at patatawarin niya sila. Paano po? Paano dapat tayo tumugon sa habag at mga babala ng ating Panginoong Yahuwah? Dapat po hanapin natin siya. Tawagin natin siya habang may pagkakataon pa, mga kapatid. Tandaan natin, hindi po habang buhay ay bukas ang pintuan. Kaya habang may lakas, may hininga pa tayo, may panahon pa tayo, dapat po tayo ay lumapit. Lumapit na sa ating Panginoong Yahuwah. Paano po natin siya hahanapin, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng ating pagbabalik loob. Ang pagbabalik loob po, nangangahulugan yan ng pagbabago ng ating direksyon mula sa kasalanan patungo po sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Paano naman tayo makakabalik ng tama sa ating Panginoong Yahuwah? Una, kailangan baguhin muna natin yung ating mga gawa, yung ating isipan na siya nagtutulak sa atin sa kasalanan. At yan po ay nangangailangan ng pagsusuri ng ating mga sarili. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung lagi tayo ay nagsusuri, nagtatanong sa ating mga sarili kung meron bang ginagawa ako na labag sa kalooban ng ating Panginoong Yahuwah. Kailangan po natin talikuran, mga kapatid, ang mga bagay na ipinagbabawal niya. At simulan na natin gawin yung mga bagay na ipinag-uutos niya sa atin na gawin. Lalo sa panahon na ito, hindi natin mas papalapit na tayo sa muling pagparito ng ating Panginoong Yahushua. Kaya at higit sa lahat, hingin po natin yung kanyang awa at kapatawaran sapagkat ang kanyang pagpatawad po ay sagana at ang kanyang habag ay bukas para sa ating lahat. Bakit po? Bakit tayo nakatitiyak, mga kapatid, na tayo ay kahahabagan ng ating Panginoong Yahuwah? Sa Joel 2, talatay 13, pakinggan niyo, mga kapatid. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Magbalik loob kayo kay Yahuwah na inyong Diyos dahil mahabagin siya at maaalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. Bakit tayo nakatitiyak na tayo ay kahahabagan ni Yahuwah? Sapagkat siya po mismo ay handang magpatawad at iurong ang kanyang parusa. Hindi po siya natutuwa, mga kapatid, sa paghatol. Yan po talagang totoo. Ang nais po niya ay maibalik talaga yung relasyon natin sa kanya. Ano po ba? Ano lamang ba ang hinihiling niya sa bawat isa sa atin? Ang sabi sa atin ng Biblia, magsisi kayo ng buong puso. Ibig sabihin, yung pagsisisi, hindi dapat mula lang sa bibig, sa ating isipan. Dapat mula sa puso, totoo, tapat, at hindi mapagkunwari. Ano po ang layunin ng ganyang uri ng pagsisisi? Ito po, mga kapatid, ay para sa teshuvah. Kapag sinabi natin teshuvah, ito po yung ganap nating pagbabalik, yung pagpapanumbalik ng ating relasyon sa ating Panginoong Yahuwah. Hindi po ito basta lamang paghingi ng tawad para tayo makaiwas sa parusa ng ating Panginoong Yahuwah, kundi ito po ay pagnanais na muli tayo makapanumbalik, mapalapit muli sa Kanya, na gaya ng dati, o mas higit pa sa dati. Ang mga katangian po ng Panginoong Yahuwah, ang Kanyang habag, malasakit, yung Kanyang pagiging banayad sa galit, Kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin, yan po ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon para po tayo ay magsagawa ng tunay na teshuvah, mga kapatid. Kaya napakahalaga. Ulitin po natin na maglaan lagi tayo ng oras at panahon upang siyasatin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tanungin natin ang ating mga sarili. Meron pa bang mga kasalanan humahadlang sa relasyon ko sa ating Panginoong Yahuwah?
Huwag po tayong magsawang humingi ng awa at kapatawaran sapagkat siya po'y handang magpatawad sa atin ng higit pa sa ating inaasahan. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Pansinin niyo mga kapatid, ang sabi sa talata, sabi ay handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. Tayo na mga nagkulang at nagkasala ay nakatakda ng parusahan. Subalit, dahil sa kahayagan ng pagiging mahabagin ng ating Amang Yahuwa, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig at awa, handa siyang magbago ng isip at hindi na magpadala ng parusa. Ano po ang ginagawa ni Yahuwa sa pagpapakita ng kanyang kahabagan? Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Isaiah 57:15 hanggang 18. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay isasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin, at ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Naggalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman. Kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan, at ang nagluluksay aking aaliwin. Ano po ang ginagawa ng ating Aba Yahuwa sa pagpapakita ng kanyang kahabagan, mga kapatid? Ipinapakita rin niya ang kanyang mga pagpapala. Ang pagkamauwain ay laging may kaakibat na pagpapala. Sa pagpapakita ni Yahuwa ng kanyang awa, ay ipinapakita rin niya ang kanyang pagpapala. Bakit po? Sapagkat ang kasalanan ay nagbubunga ng pagkawasak, at ang kinahihinatnan ng kasalanan ang siyang sumisira sa tao. Kung kaya't kailangan natin ang awa upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ano po ang biyayang dulot dito? Ang pagpapalang dulot ng pagpapanumbalik o ang tinatawag na restoration. Dahil sa kanyang habag ay napapatawad tayo. At dahil sa kanyang pagpapala, pinapanumbalik tayo. Patatawarin ni Yahuwa ang ating mga kasalanan kung tayo ay magpapakumbaba at magsisisi. At kung magkagayoy, kanya rin tayong ibabalik, papapanumbalikin. Paano niya tayo pinapanumbalik? Paano tayo pinapanumbalik ni Yahuwa? Sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapala. Ibinabalik niya at pinatitibay ang ating pag-asa at ang ating pagtitiwala. Yan ang sabi sa ating binasa, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ano pa po ang biyayang dulot ni Yahuwa sa mabababang loob at nagsisisi? Ang sabi, kanya rin tayong pagagalingin at tutulungan. Ang mga nagluluksa ay aaliwin. Si Yahuwa po ay kapwa maawain at mapagpala.
ano rin ang dapat nating hingin sa ating mga panalangin dahil si Yahuwah ay maawain at mapagpalang Diyos. Tunghayan po natin ang naging karanasan ng isang lingkod ng Diyos na si Jabez. Unang Kronika 4, talatang 9 hanggang 10. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ang tanong natin mga kapatid, ano rin ang dapat nating hingin sa ating mga panalangin sa ating Ama sapagkat siya ay maawain at mapagpalang Diyos? Maari po nating hilingin kay Yahuwah na basbasan at magpalain tayo sa bawat bahagi ng ating buhay. Sino po ang halimbawa? Sa ating pong binasa, ang lingkod ng Diyos na si Jabez. Ano po ang kanyang idinalangin kay Yahuwah? Pagpapala. Pagpapala na palawakin ang kanyang lupain. Ano pa po ang kanyang idinalangin? Samahan siya at ingatan sa anumang kasawian na makakapinsala sa kanya. Ipinagkaloob po ba ang kanyang kahilingan? Opo. Bakit po? Sapagkat si Yahuwah ay mapagpala. Kaya po maging sa buhay natin, mga kapatid, si Yahuwah ay magpapala. Kung kaya tulad ni Jabez, maari din nating hilingin sa ating Diyos na pagpalain tayo sa lahat ng bahagi ng ating buhay sa araw-araw. Ano po ang pinakadakilang pagpapakita ni Yahuwah ng kanyang awa at pagpapala? Basahin po natin, nakatala sa Aklat ng Roma 5, mga talata ay 8 hanggang 11. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang yan. Nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Ano po ang pinakadakilang pagpapakita ni Yahuwah ng kanyang awa at pagpapala, mga kapatid? Yun po ay ang kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Dahil sa dakilang pag-ibig ni Yahuwah, ano po ang kanyang ginawa? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na mamatay para sa atin. Si Kristo, si Yahushua, ang namatay upang tayo ay mabuhay. Ano po ang naging resulta? Tayo niya ay itinuring na matuwid. At dahil dyan, ay tiyak na maliligtas tayo sa parusa. Ito po ang awa na mula sa Diyos. Hindi tayo matuwid, subalit
itinuring tayong matuwid. Kaya dahil dyan, maliligtas tayo sa parusa. Ano pa po? Itinuring at tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan at naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil po kay Yahushua Kristo. Ito naman ang pagpapala mula sa Diyos. Tulad ng ating binanggit kanina, ang awa ay laging may kasamang pagpapala. Itinuring na matuwid tayo, yun ang awa sa atin ng Diyos. At naibalik naman ang magandang relasyon natin sa Diyos. Ito naman ang pagpapalang ating tinanggap. Isang bagay, mga kapatid, ang tiyak na maaasahan natin. Ano po iyon? Ano po ang isang bagay na tiyak na maaasahan natin? Sa aklat po ng Hebreo 4:14 hanggang 16. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Yahushua na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya't huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ano po, mga kapatid, yung isang bagay na ating matitiyak? Matitiyak natin ang awa at pagpapala ng ating Diyos na si Yahuwah. Bakit tiyak na ating maaasahan ito, mga kapatid? Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng dakilang pinakapunong pari na si Yahushua Kristo. Ayon sa talatang ating binasa, nauunawaan niya ang ating mga kahinaan. Ano po ang tinitiyak sa atin kung tayo ay hihingi ng awa at pagpapala? Ang sabi ay huwag-an niya tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kailan po lalong higit na kailangan natin ang awa at pagpapala ni Yahuwah at ni Yahushua? Pakinggan po natin ang karanasang ibinahagi sa atin ni Apostol Pablo. Mga huling talata po na ating babasahin sa 2 Korinto 12, ang talata po ay 8 hanggang 10. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig, at sa mga paghihirap, alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Ang ating tanong, kailan po lalong higit
na kailangan natin ng awa at pagpapala ni Yahuwah at ni Yahusha, kailangan po natin yon kapag tayo ay nasa kahinaan. Dito po sa pangyayaring ito, ano po ang hiniling ni Apostol Pablo? Alisin ang tinik sa kanyang laman. Ilang beses niya itong hiniling? 3 beses. Ano po ang tugon ng ating Panginoon sa kanya? Ang sabi, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Ano po ang kahulugan nito, mga kapatid? At paanong mahahayag ang pagpapala sa panahon ng ating kahinaan? Sa panahong tayo ay nasa kahinaan ay doon ipinararanas sa atin ang pagpapalakas ni Yahusha. Totoo po, marami na po tayong pinagdaanan at karanasan na totoong nagpahina sa atin. Mga karanasang bigat na bigat tayo sa pagdadala. Gayon may nalampasan natin ang lahat. Bakit po? Sapagkat hindi natin namamalayan, mga kapatid, sa gitna ng ating mga pagdurusa, sa gitna ng ating mga kahinaan, ang Diyos ang nagpalakas sa atin. Kung kaya't nalampasan natin ang lahat ng nagpahina sa atin. At ngayon, narito tayo, nasa pagsamba, nakatatayong muli sa harapan ng ating Panginoon. Ito hindi dahil sa atin, mga kapatid, kundi biyaya ito mula sa ating Diyos. Ipinagkaloob po ba ang hiling ni Apostol Pablo? Hindi po. Pero ano ang naging reaksyon niya? Ang sabi niya, buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Bakit po niya ipinagmamalaki ang kanyang kahinaan? Maipagmamalaki ba natin, mga kapatid, yung ating mga kahinaan? Parang mahirap maunawaan, hindi po ba? Bakit po niya ipinagmamalaki yung kanyang kahinaan? Nang sa gayon niya ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Kapag ka pala tayo ay nasa kahinaan, doon natin lalong mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yahusha. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat sa panahon ng ating kahinaan, ang maranasan natin ang kapangyarihan ni Yahusha na siyang magpapalakas sa atin. Sa pagpapala ni Yahuwah at ni Yahusha, kung kailan tayo mahina, ay doon naman tayo malakas. Doon po, mga kapatid, sa sinabing, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan, ito po ay pagtitiyak ng pagpapalakas ng Diyos sa atin sa panahon ng ating mga kahinaan. Mga kapatid, magsilbi nawang inspirasyon sa atin ang mga bagay na ito na ating pinag-aralan. Mga bagay na ito na tiniyak sa atin na mayroon tayong Yahuwah at Yahusha na magpapalakas sa atin sa panahon na tayo ay nasa kahinaan at halos panawan na ng pag-asa. Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig at awa. Si Yahusha ay luklukan ng mga biyaya. Mayroon tayong maaasahan sa panahon po ng mahigpit na pangangailangan. Huwag lamang po tayong bibitiw, mga kapatid. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Ama naming Yahuwah na aming Aba sa langit, maraming pong salamat, Ama,
Sa mga pagtuturong ito, muli ay binuhay mo ang aming pag-asa sa mga panahon na kami ay babang-baba, hinang-hina. Ama, ikaw ang siyang nagpapalakas sa amin. Ito yung dahilan kung bakit hanggang ngayon narito pa kami nakatatayo sa iyong dakilang harapan upang ikaw ay aming sambahin. Sapagkat sa panahong kami hinang-hina, ikaw, Ama, ang nagpalakas sa amin. Hindi namin namalayan yun. Hindi po namin nakita yun. Basta na lang kami lumakas at ang aming nalalaman ngayon sa pagtuturong ito, ikaw po ang siyang nagpapalakas sa amin. Ganon din ang aming Panginoong Yahusya. Kapag kami nanghihina, nagpapalakas siya sa amin. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming lubos na pinasasalamatan. Kaya po, kalakip ng aming dalangin na ito ay ang aming pangako na tulad ng aming inawit sa pagsisimula ng pagsamba. Ang nalalabing taon ng aming buhay, gagamitin po namin, Ama, upang ikaw ay aming sambahin at paglingkuran. Subalit habang narito pa kami sa lupa, Ama, puspos ng kahirapan, puspos ng kung ano-anong mga bagay na magpapahina sa amin. Sa iyo kami lubos na nagtitiwala. Ang aming buong pag-asa sa iyo namin inilagak na kapag kami sumasapit sa mga ganitong paghihirap at pagtitiis, ikaw, Ama, ang siyang sasaklolo sa amin. Kaya't hindi kami mawawala ng pag-asa. Ano man ang dumating sa aming buhay sa mundong ito, patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Patuloy ka naming sasambahin. Ang amin pong kahilingan, hawakan mo lamang po kami ng mahigpit. Panginoon naming Yahusya HaMashiach, ikaw ang aming hari. Ikaw ang tagapagligtas namin, tagapamagitan namin sa ating Ama. Napakadakila ng ginawa mong pagpapakasakit sapagkat ikaw ibinuwis mo ang iyong buhay. Pinili mo ang mamatay upang kami ay mabuhay. At dahil diyan, nagkaroon kami ng malaking pag-asa sa biyayang buhay na walang hanggan na ipinangako mo po sa amin. Panginoon, salamat po ng maraming. Amin pong hiling, magpalakas ka rin po sa amin kapag nakikita mo kami sa kahirapan, kapag nakikita mo ang aming mga ginagawang pagtitiis. Huwag mo po kaming pababayaan. Ipamagitan mo kami sa ating Ama. Magdalang habag sa amin ang ating Diyos. Papatawad ang aming mga kasalanan at mahandang ganap kami sa ikalawa mo pong pagparito. Ama, sumasampalataya kaming dinirinig mo ng aming mga dalangin. Tinanggap na namin ang iyong mga pagpapala. Ang lahat po ay aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya HaMashiach, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen. At lakas mo siyang
walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging pagsama ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, kung paalala lang po, sa darating po na August 30, Sabado, magkakaroon po ng schedule change for our English worship service. Ito po ay gagawing 12 o'clock noon sa halip na 10 o'clock a.m. At ito po ay magiging in-person dun po sa Granite Bay. Pagkatapos po noon 3 p.m., meron po tayong isasagawang BLP live class to cover the books of Ezra, Nehemiah, tsaka Esther. At paalala po sa ating nalalapit na mga kapistahan, magsisimula po sa kapistahan ng Trumpet, September 20, Atonement, September 30, araw po ng Tuesday, at Tabernacles, meron po tayong dalawa, yung first day of convocation, Sabado, October the 4th, tsaka yun pong 8th day celebration natin, October the 11th, in person po yun sa Fremont. Bilang paghahanda, meron po tayong panalangin, September 15 to the 19th. Natatapos na po ang ating pagsamba, may Yahuwah Aba, Yahushua HaMashiach, bless all of us. Halina't kay Yahusha'y sumunod, at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang Banal.